But one thing is certain, the first impeachment complaint against the Vice President is indeed dead already. Okay. Naninig ninyo? Luistro. Si Luistro yun ha. Yung impeachment ni VP Sara ho, yun ibig sabihin niya na did already. Mamaya yung kabuhang interview nito ni Alvin at saka ni Doris Bigornia, maliwanagan ho itong mga hindi nakakaintindi dito. Alam natin itong si Luistro. Hindi ho ito Maki Duterte, hindi ito Maki VP. Hindi natin ito pwedeng sabihin bumaliktad na. Intindihin natin yung sinasabi niya ngayon. Kagaya ho niyan, napahiya si Tito Soto nito sa sinabi niya. Shout out muna tayo sa Pilipinas, sa hang probinsya sa Bohol, amping mo, mga kaigsuunan, mga kaparyentihan, sa hang mga amigo, sa mga kaibigan ko dito sa YouTube na nandyan po lagi, nagko-comment sa aking tuwing upload. Ingat po kayo mga madam at saka sir sa inyong mga kung saan mang ano kayo naroroon dyan sa Pilipinas, sa mga kapwa ko OFW na lagi ko pong naka comment sa mga nasagot ko rin minsan. Pasensya na ho kayo. So ito, balik tayo dito sa impeachment ni VP Sara na inamin na ni Luistro na wala na hong pag-asa ang impeachment ni VP Sara last year. Ito na nga, patay na ho itong impeachment niya. At ang sabi niya dito, kailangan igalang natin ang Korte Suprema dahil sila po ang dapat sundin dito. Kasi ho, si Luistro kasi, abogada, ito si Tito Soto, puryagaba. Okay, pasok natin yung, panoorin niyo yung video ni, interview ni Luistro. Pasuyo lang, panoorin nyo at saka kayo na rin bahala mag-analyze dito sa sinasabi niya. Si Congressman Jervil Luistro, partner, paborito natin dati ito, pero ngayon madalang na natin na-interview, no? Napapa-interview pa rin naman. Na-interview nyo ba? Oo, lagi ni Robert? Christian. Ayun. Congresswoman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Alvin and Doris. And thank you for having me here in your program. Opo. Hingi na po kami ng reaksyon kasi siyempre fresh pa po yung desisyon ng Korte Suprema kahapon na binasura na yung MR. Anong impact po niyan, kung mayroon man, anong epekto po niyan sa impeachment complaint naman laban sa presidente? Alam mo, this is a 50-page decision, no? At hindi ko pa masyado naaral. But one thing is certain, the first impeachment complaint against the Vice President is indeed dead already, no? And I wish to share also na marami pong bagong requirements in as far as impeachment process is concerned. And I honestly believe kakailanganin ng House of Representatives na i-update ang ating rules on impeachment to make it align to the decision of the Honorable Supreme Court, no? Despite varying opinions, Alvin and Doris, we have to recognize the Supreme Court as the final arbiter of all the controversies arising from implementation and interpretation of the laws, no? So, dininay ang motion for reconsideration, and that will render the decision final and executory already. And considering the rule of law where the Philippines live in, we have no option but to follow the decision of the Supreme Court. Hindi niyo po sinishare yung pahayag ni Senate President Tito Soto. Aba, matapang yung statement ni Soto, ha? Gano'n ba katapang? Parang sinasabi Soto, overreach yan. Ang tawag dyan, judicial legislation. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, ang gumawa ng batas at nagbago ng batas, ang hudikatura na hindi naman niya trabaho. Hindi niya mandato. Do you share that view, Congressman Luistro?
Alam mo, whether I share that view or otherwise, that is water under the bridge already, no? And I have to acknowledge the fact as well that I am a lawyer, an officer of the court, and we are bound to follow the decision of the Supreme Court. Opo, naintindihan po namin, Congressman. Pero parang- Si Soto kasi parang hindi naman abogado eh. Oo. Na hindi siya masisita. Ito, abogado Si, ito si Oo. Jerville, abogado. The express lane, so that after receipt of the complaint, signed and verified by at least 1/3 of all the members of the House, the House of Representatives actually is allowed to transmit it immediately to the Senate. Iba na ngayon. Iba na. Sapagkat mayroong mga requirements na nakapaloob sa desisyon ng ating kataas-taasang hukuman. Kasama dito, dapat merong accompanying evidence ang ating impeachment complaint. Second, the copy of the complaint along with the evidence should be given or provided to all the members of the House, no? And even during the voting in the plenary, dapat i-provide physical copy of the articles of impeachment, including the evidence supporting the same, no? And ito lang ang hindi masyadong maliwanag sa akin, no? Kasi there are varying comments on this decision. Some are saying that referral to Justice Committee became a requirement even in the second mode. That is why I really wish to look into that and find some clarification kung totoo ba na pati second mode ay kailangan na rin na dumaan sa Justice Committee. Okay. Opo. Okay. Ano kaya pakiramdam ni Tito Soto dito? Pahiya ano? Pati ba naman si El Chico? Hindi kasi ito abogado to si Tito Soto. Oo nga, hindi abogado yan. Bakit nga? Sabi ko, kailan ko nga lang nasabi to, di ba? Latest vlog ko lang na dapat talaga mga abogado ang piliin natin mga senador. Kaya nitong lintik na itong bulaga na to, mapapahiya tayo lalo dito sa na nagiging Senate President pa yan. Alam nyo, ito lang ha, ipasok ko lang to konti ng istorya na to. Alam nyo, last, noong nagiging Senate President ito si Tito Soto, alam nyo kung bakit to nagiging Senate President? Pinagbigyan ho yun. Kasi idaan nila sa seniority, o ibig sabihin ng seniority, sa matagal na nagiging senador. So wala na. So pagbigyan nila si Tito Soto, yan na namimihasa, akala niya sobrang talino niya na. At dito napahiya dito kay Luistro. Abogada ho ako. At wag tayong dito kay Luistro kasi hindi to bumaliktad. Ang kay Luistro lang, naintindihan niya ang desisyon ng Korte Suprema dito. Kasi abogada nga ho siya. Itong hindi nakakaintindi, gaya sa iba, na galit na hindi natuloy yung impeachment ni VP Sara, kayo na lang kaya mag-abogado. At isa pa, pumili tayong mga congressman na wala ring mga alam. Gumagawa sila ng batas pero wala palang alam. Galit na galit sila dito sa Supreme Court ngayon. Sunog na sunog sila dito sa Supreme Court ngayon. Kasi nga daw, ayaw nila na itong mapurnada to impeachment ni VP Sara. Antayin nyo na lang, malapit naman ang February 6 na yun na ang pinaka-deadline na hindi pwedeng mag-file ng impeachment. February 7. Nabubulo na naman ako. February 7, file kayo ulit. At ito na nga, sabi ni Luistro, di ba? Ang dami nilang pwedeng pag-aralan yun. At hindi pa daw niya napag-aralan na lahat yun. Hindi pa niya nababasa lahat, ibig sabihin. So, saan tayo maniniwala dito? Soto o Luistro? Na ito si Luistro, alam naman natin na ayaw rin ito sa kay VP Sara. So, bilang isang abogado, bilang susunod sa batas, sumunod ho siya dito sa nilabas ng Korte Suprema. Hindi kagaya kay Soto na nanawagan pa na charter change daw. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to. Animal tong
mga tao na to hindi naman abogado. Yung walang alam, yun ang pinakadelikado. Yun ang marunong-runungan na hindi naman ka abogado, ay nako, Soto. Saan kaya ang utak nito? Sayang ang buto niyo dito kay Soto, ha, sa totoo lang. Wala na eh. Bumaluktot na rin ang batas at kumakalaban dito sa Supreme Court. Korte Suprema, kalabanin niya. Paano kaya to kung may kaso to siya? Tapos idulog niya sa Korte Suprema. Halimbawa lang. Tapos kinatigan siya o kaya ilagay lang natin kinatigan siya o pinaburan siya ba? Tapos gagalang siya dito sa Korte Suprema, ganun ba 'yon? So, ay nako, Soto. Nakakahiya ka. Ikaw ngayon ang laman sa mga balita, social media man, mga network, mga malalaking network, ikaw ho 'yun. Sa utak mong 'yan, ay nako, natutuyo na. Sayang lang talaga ang pinapasweldo sa taong bayan sa'yo, Tito Soto. Animal ka. Grabe talaga, no? Ayun, Luistro. Hayagan na igalang natin. Napanood niyo yung video na yun. Basta, dito, okay yung ginawa ni Luistro. Pero ito, hindi, kung trabaho nila yan eh. Okay. Sa ganito, neutral ako dito kay Luistro. Hindi ko sabi dito na bumaliktad, hindi ito bumaliktad. Kasi alam naman natin na mayroong kasunod na impeachment si VP Sara at doon nila trabaho yan. At ngayon, mukhang mahihirapan sila sa impeachment ulit ni VP Sara. Mahihirapan sila. Kaya itong si Soto na nagmarunong-runungan, makinig ka dito sa inyong mga kakampi dito sa House of Representatives. Kasi ikaw, atat na atat ka ma-impeach si VP Sara. Alam nyo kung bakit gustong-gusto ni Tito Soto ma-impeach itong Vice Presidente. May ambisyon ho ito eh. Natalo ka ni VP Sara sa Vice Presidente, huwag kang mga ambisyon na makatungtong ka rin ng Presidente o kaya Vice Presidente. Kigwak ka. Kasi kapag once si VP Sara, matanggal pagka Vice Presidente, so may posibilidad. Tanggalin si Bongbong Marcos. Sino susunod na magiging presidente halimbawa siya? Kaya yan ang utak niya ngayon. Ay dito pwede. Hindi to pwede ang ginawa ng Korte Suprema. Na itong si VP Sara Duterte ay parang kinampihan pa nila. Yun ang sa utak ni Soto ngayon eh. Kinampihan si VP Sara. So, gusto niya talaga ma-impeach. Gusto niya yung impeachment na yan, buhayin. Eh wala na nga eh. Mismo si Luistro eh. Patay na yung impeachment ni VP Sara. Yon ang kasabihan ni Luistro. Kaya ikaw, Soto, mag-aral ka muna ng mga batas. Hindi yung ikaw ang nandyan gagawa ng batas pero wala kang alam pala. Ay nako, Soto, kakahiya kang Senate President ka. Ay!